problema, merong sagot na kay saya. Sa simpleng bagay may diskarte, laging handa, thinking everything. Kahit anong hamon, hindi uurong makista, tuloy-tuloy lang to. Dito sa vlog, sama ka na. Abot ang pangarap, basta pwede ka. Maski TV ka na ng akiray, thinking everything, walang imposible. Sa channel, ikaw ay inspired, kaya natin to. Panibago na naman, stand pan din, pero walang tatak naman to. Hindi ko alam, siguro parang Mitsui. Nagawa ko kanina, stand pan din, ayun, sa labas. Ayun, sa labas to, gawa na yan. Pero ano yan, Air Max. Ito naman, panibagong dating, nawala ng power. Sinaksa ko na kanina, wala talagang response. So, buksan natin. Another pasyente. Maya ka na. Ayan. So ayan guys, voice over lang tayo dahil may caravan na dumaan. May malakas na music. So ayan, tinatanggal natin yung lock. Tsaka yung mga tornilyo sa harap, sa cover. Ayan. Tapos sa likod, syempre tanggalin natin. Sariwa pa to guys, medyo bago-bago pa. At malamang first time to na buksan. Kasi maraming alikabok sa loob. Ayan o. Ayan, punong-puno na alikabok. Kita nyo guys. Ayan, ayan. So, dapat minsan malilinisan natin yan. Babaklasin lang naman yung cover sa likod. Ayan o. Natanggal ko na yung alikabok. Lumabas na yung kulay. So, siyempre, baklasin natin yung pinakang swing arm. Ayan. Siyempre, pati yung switch. Kailangan natin matanggal yan dahil hilahin natin, bubuksan natin yung motor. So guys, dapat ganito ginagawa natin pag may time tayo, babaklasin natin yung motor para malangisan. Yan kasi ang problema lagi ng electric fan, pag natuyuan lang siyempre mag-iinit ang makina, ayun, puputok ang fuse. So ayan, linilihan natin yung kulay blue na yan kasi 0-0 ang gap niyan. So hindi mahirapan tayo magtanggal sa bushing yan, nakakapit yan. So ayan, sana maluwag. Ayun, matigas. Doon tayo na problema lagi sa may mga electric pan kasi na napakatigas ng tornilyo. Ayan o. Hanggat mari, wag iigkas yung Phillips screw natin. Ayan, natanggal natin ng isa. Ayun, matigas talaga. Kasi pag nabilog yung ulo, mas lalo tayo mahirapan. Pag nabilog, minsan kailangan natin mag-grinderin natin yung ulo para mabaklas natin ang motor. Kasi hindi natin pwedeng malagyan ng langis kung hindi natin babaklasin yan. Yan. Karamihan kasi akala nila papatakan lang ng langis yung shafting. Hindi po, kailangan buksan talaga. So makikita nyo dyan kung saan linalagyan ng langis. Ang tamang paglalagay ng langis. Yan. Yan, tatagbaklasan natin. Medyo maluwag na yan, kaya madalian na. So sariwa-sariwa tong electric pan na to. Ayan na. Sikwat lang na konti. Yun. So yan. Maganda pa ang shafting guys. Maganda pa. Maganda pa yung shafting. Walang gas-gas. Wala pang tama. Kaya lang siyempre dahil natuyuan na lang is mag-iinit yung motor hanggang pumutok yung fuse. Ayan. Kunti linis lang. Sa likod, ganun din. Tatanggalin natin yan para malangisan. Yun. Yan ang nilalagay na langis. Yan yung tinuturo ko na yan. Yan. Pag hindi nyo nalagyan ng langis yan, wala. Babalik din sa dati. Kasi kung fuse lang ang papalitan, hindi man natin linagyan ng langis doon. Dahil yun nga ang cause ng pagputok ng fuse, yung pag-overheat dahil natuyuan ng langis. So kailangan babaklasin talaga para malagyan ng langis yan. Marami naman akong upload tungkol dyan na pinapaliwanag ko lagi na kailangan babaklasin talaga. So yan, tetesterin ko yung fuse. Wala. Putok talaga. So, siyempre, papalitan natin dahil pumutok ang fuse. Ayan. Iinang natin yung fuse dyan. Ayan, pinutol na natin para matanggal yung, ayan, yung tinuturo ko yan yung fuse. So, papalitan natin siya ng bago, siyempre. Ayan, linisin lang natin yung ating iinangin natin yan. Pwede rin pulupot lang, ibubuho lang, iba binubuho lang, pero mas maganda kung nakahinang. Ayan, tinatanggal ko lang muna yung luma. Ayan, yung mga natirang wire dun sa dulo, kailan tanggalin natin yan para hindi masyado makapal.
Para maganda yung takbo ng kuryente, kailangan nakahinang mas maganda. Ayan. So ayan, meron tayong bagong fuse. Ayan, tester natin muna bago natin ikabit para sure na talagang buo. Kasi baka mamaya may defective, sayang yung trabaho. Baklas uli. So ayan, hinangin natin. Ang paghinang kailangan mabilis. Hindi pwedeng babad yung soldering tip dyan sa pinakang fuse kasi mag-iinit. Dahil thermal fuse yan, ang dinidetect niya na iinit. Pag sumobra init, puputok uli. So, kailangan alalay lang ang mabilisan. Mabilisan yung paghinang. Hindi pwedeng babad doon sa fuse. Siyempre, lalagyan natin ng mga insulator yan. Yan. Para hindi siya mag-grounded, siyempre. Yan. Pabalutan natin yan yung ating pinaghinangan. Hindi ko na binalik yung nakabalot dyan kasi malutong na. So pinalitan ko ng bagong insulator. Tapos siyempre i-strap natin yan pag naayos na natin. Ayan ang strap. 3 strap, tama-tama lang yan. At siguraduhin natin na yung fuse na linagay natin ay nakalapat dun sa winding, sa pinakang wire. Para madidetect niya kagad yung init kung sakaling mag-overheat uli sa mga darating na araw. Yan. Hindi naman araw. Matagal yan kung hindi naman tayo nakababad lagi sa electric fan. Yung iba kasi 24 hours walang patayan. Tamang gamit lang sana para hindi kagad mag-overheat. Saka hanggat mari, pahingahan ng electric fan, may kapalitan. Hindi pwedeng maghapon. Pwede rin, kaso lang ganyan ang mangyayari. Mabilis mag-overheat dahil siyempre bakal sa bakal yung bushing saka shafting bakal yan. So, siyempre yung RPM yan napakabilis. So, mag-iinit talaga siya. Pero mabuti naman to at pumutok lang yung fuse, buo pa yung motor niya. Kasi may mga cases na pati motor nasisira. Sobrang init, humihina yung kanya resistance. At yung puputok ang fuse. Tapos minsan bumabagal na rin yung ikot ng electric fan pag nasusubran lagi sa init. So ayan, tornilyo na natin. Ayan. Tamang-tamang higpit lang. So bago natin i-kumpleto yung tornilyo, testingin muna natin kahit 2 screw lang. Pwede na yan, basta mahigpit magkabila. Testingin natin para ma-assure natin na gagana na siya. Ayun, konting pokpok para mag-align. Ayun, kailangan freewheeling siya. Tapos saksak natin. Ayun, manda na. Ayun, manda na guys. Okay na. Number 2. Ayun, magana lahat. Okay. Siyempre voice over na naman tayo dahil malakas talaga yung sound. Baka makapirate tayo, sayang yung ating video. At sentimos na nga lang ang kikitain mo, yung mawawala pa. Yan. So patuloy akong nag-share ng aking mga ginagawa para magkaroon din kayo ng idea. Kahit naka-speed up yan, dahil bino-voice over ko naman kung ano yung mga dapat gagawin para kung sakaling may time kayo, ganyan po ang ating gagawin sa maintenance ng motor. Obligado maglalangis tayo. Pag wala tayong gagawin, baka di tayong oras. Kaya sundan nyo lang itong video kung paano ko ginawa. Basta importante, babaklasin talaga, walang shortcut. Kailangan malangisan natin yung linagyan natin ng langis kanina. Walang ibang paraan dyan kundi babaklasin talaga yung motor. Yan, so kinakumpleto natin ang mga tornilyo. Pati dito sa swing arm, lagyan natin ng tornilyo rin. Yan. Ganyan lang guys, kasimple yan. At mahirap lang pag naputukan kayo ng fuse kasi nga magbabaklas talaga kayo yung pinakang mga tali sa dugtungan sa loob. Maselan. Kaya yung iba tinatamad maglagay ng fuse, nirekta na lang. Pero ako naman, bihira ko gawin yon pag emergency lang. Pero sa ganitong mga pagre-repair, kailangan may thermal fuse talaga. Yan. Kasi hindi naman natin maiiwasan na mag-overheat uli. Hindi naman nabambuhay ang langis dyan. So kung may fuse, at least puputok lang yung fuse, buo pa rin yung motor mo. So ayan, tinesting natin. Nakita nyo, may ikot siya na maayos. Ayun. So, hindi napipigilan, maganda pa yung capacitor niya. Okay, patay. Okay, maraming salamat guys. Pagsama nyo kay Max uli.
Ito, pangatlong unit natin, pangatlong electric fan na ating nagawa ngayong araw na to. Yan, February 14. Yan, happy heart sa lahat. God bless po. Bye-bye.